Mag-hiking ba tayo? Nahiya naman ang bestida at talsyos ko sa'yo, Engineer Montenegro. Actually, ganito talagang forma ko ngayon. May aakitin akong bundok mamaya. Siguraduhin mo lang na bundok ang aakitin. Napangiti ang binata. Nakita ni Tyrone na handa ng dalaga kaya inaya niya na tong umalis. Maya-maya sa lobby naroon sina Linda at Leia. Nagtaka si Amor kung bakit nakabihis din ang dalawa. May bibilin lang sana kami sa mall. Nakapagpaalam na rin kami kay Sir Lucas kaninang umaga, si Linda. Di naman nagsalita si Amor, maliban na lang nagtataka ito dahil naninibago siya sa mga kilos at galaw ng mga tao sa paligid nito. Okay, mag-iingat kayo, ha? Huwag kayo masyadong magpapagabi sa labas. Sasabay sila sa atin ni Miss Contreras. Let's go, guys! Tsaka itinulak ni Tyron ang wheelchair ni Amor palabas hanggang sa makapasok sila ng kotse. Hindi pa rin tumatawag si Lucas. Wika nito. Busy lang yon kaya hindi niya makausap si Tyron. Napabuntong hininga na lang si Amor habang nakatitig sa telepono nito habang tahimik lang si Linda at Leia sa likuran. Habang nasa biyahe, panay ang tanong ni Amor kay Tyron kung saan sila tutungo. Napansin niya rin na magpas na ang mall kung saan doon ang sadya ng dalawa. Ang sabi ko saan na lang daw hihinto ang sasakyan ni Tyron ay doon na lang sila bababa. Habang humahaba ang biyahe, di na mapakali si Amor. Ang kaninang tahimik lang sa inuupuan nito ay nagdududa na. San ba tayo tutungo? Kanina ko pa napapansin na hindi na rin bumababa itong dalawa. Kakain tayo sa labas, iyon ang totoo. Si Lucas, bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin ako kontak? Aba, yan ang hindi ko alam. Napabuga ng hangin sa kawalan si Amor. Maya-maya nagdahan-dahan ng patakbo ang sasakyan hanggang huminto to sa isang restaurant sa gilid lang mismo ng daan. Parang tourist spot ang lugar dahil maganda at kakaiba ang ambience ng lugar. Let's go! Masiglang wika ni Tyron at nauna nang lumabas ng kotse. Samantala, sumunod naman sina Linda at Leia upang ihanda ang wheelchair nito. Paglabas ni Amor kaagad ding pinaupo ng wheelchair at tinulak patungong hardin. Si Tyron na nagtutulak sa kanya samantalang ang dalawa dali-daling nauna. Bakit ang dilim naman? Walang ilaw sa hallway na to? Nagtatakang tanong ni Amor. Happy birthday, Miss Contreras. Magilaw na salita ni Tyron sa dalaga. Bakit mo alam ang kaarawan ko? Tingin ka sa harapan mo. Ha? Bakit? Lucas? Nakatayo si Lucas sa pinakadulo ng hallway. Maya-maya, bigla na lang umilaw ang buong lugar at doon nasaksihan ni Amor kung gaano kaganda ang paligid. Nang mahalapit, kagad sumenya si Tyron sa kapatid, ganon din si Lucas. Happy birthday again, sister-in-law? Pabulong na sabi ni Tyron at umalis sa likuran ni Amor. Doon lang napagtanto ni Amor kung bakit buong araw na wala si Lucas. Buong araw na walang sagot ang tawag at buong araw na hindi nagre-reply ng text dahil may sorpresa pala ang binata sa kanya. Lucas, ano to? Amor, happy birthday. Tsaka kinuha ni Lucas ang kamay ng dalawa nang lumuhod ang isang tuhod nito. I'm sorry, I did not call you back and text you back. Busy kasi ako sa paghahanda ng proposal ko sa'yo. Alam kong pinag-aalala na naman kita. I'm sorry, my loves. Nakangiti si Lucas habang si Amor nagsimula ng maging emosyonal. Birthday ko lang naman, bakit big deal? It's not just a birthday, but a proposal. Miss Ina Amor Contreras, happy birthday and you will be my wife, my eternity. Stay by my side until we die. Nagsimulang magbagsakan ng mga luha ni Amor na makita ang mga tao sa likuran ni Lucas. Nang ibalik ang tingin kay Lucas, naging emosyonal na rin ang binata kaya hindi na napigil ng pagpatak ng mga luha. Yes. Oo, Attorney Lucas Montenegro. Walang pag-aalinlangan, kagad kinuha ni Lucas sa magkabilang pisngi ni Amor at hinilikan sa labi. I love you so much, Amor. Mahigpit pa rin ang pagkakayakap ni Lucas kay Amor matapos marinig ang sagot ng dalaga sa kanya. Bakit hindi mo sinabi? Hindi na sorpresa kung sasabihin ko sa'yo. Inalalayan ni Lucas si Amor na makatayo sa kaniyakap ang dalaga. Wala nang atrasan to, magpapakasal ka na sa akin? Isang magaang halik sa labi ang ginawa ni Lucas kay Amor. Maya-maya naupo ulit si Amor sa kanyang wheelchair at ganon na lamang kasiyahan sa mukha ng dalaga. Halos hindi makapaniwala si Amor sa kanyang nakikita ngayon. Buong angka ng Montenegro ay dumalo sa pinaka-espesyal na okasyon sa buong buhay niya.
Hindi lang basta kaarawan ang ipinagdiwang, maging ang wedding proposal ni Lucas ay ipinagdidiwang din. Tinulak ni Lucas ang wheelchair patungo sa mga bisita kung saan naroon din ang isa na si Celeste at ang ama na si Alfredo. Lahat may galak sa mukha na hindi nawala dahil sa nangyari. Isa-isa ding pinakilala ni Lucas si Amor sa mga kamag-anak. Dito napatunay ni Amor na lumaki sa marangyang angkan si Lucas. Hindi niya rin inaasahan na makilala niya ang pinagmulan ng lahing matatalino, mababait at mapagpakumbabang pamilya. Saglit iniwan ni Lucas si Amor dahil may kakausapin lang to na organizer. Congratulations sa inyong dalawa. Magpagaling ka, Miss Amor. Thank you po, Sir Alfredo. Dad. Call me Dad. Nahiyaman ay sumang-ayon na lang si Amor sa kagustuhan ng Ginoo. Anak, Ina, natutuwa akong makita ka ulit. Kamusta ka na? Tuloy-tuloy bang session ng therapy mo? Konting tiis na lang, makakalakad ka na. Binabati ko kayong dalawa ni Lucas. Thank you po, Tita Celeste. Umiling ang ginang. Mommy nang itatawag mo sa akin. Binabati ko kayong dalawa ni Lucas. Thank you po, Tita Celeste. Tagal na kita, anak, simula nang dumating ka sa amin. Nakayakap ang dalaga sa ginang dahil sa kabaitan nito. Nang magpaalam sina Celeste at Alfredo, tsaka naman lumapit sina Victor at Divina. We meet again, Miss Contreras. How's your health? Si Victor, ang nakatatandang kapatid ni Alfredo na ama ni Lucas. I am glad that I meet you again, Doc Montenegro. Ito, konting tiis pa at independent ng makakalakad ulit. Marami pong salamat sa concern. Good to hear that. Nga pala itong asawa ko si Divina. Just call her Tita Divine. Gustuhin ba ni Amor tumayo ay hindi siya po pwedeng tumagal. Kagad din siya niyakap ni Divina at saka binati. Ang ganda mo namang dilag. Hindi talaga nagkakamaling pumili ang pamangkin namin pagdating sa babae. May pinagmanahan. Magpagaling ka, Iha. Looking forward sa kasal ninyo. Marami pong salamat, Tita Divine. Ang ganda niyo po. Don't mention it. As you can see, lahat ng mga titas mo nandito ngayon magaganda. Right, sweetie? Napangiti si Victor na sumang-ayon. Indeed, ngiti ni Victor. Pagaling ka, Miss Contreras. I asked Lucas to bring you in my office para i-rekomenda kita sa kilala kong magaling na orthopedic. Maraming salamat po, Doc Montenegro. Tita Divina, nice meeting you po. Natapos ang maikling pag-uusap ni na Amor at mag-asawang Victor. Lumapit sa kanya isa pang kapatid ng ama ni Lucas na si Lemuel at ang asawang si Anastasia. So, are you the beautiful baby that paring Lucas captured? Amor, right? I'm Lemuel. Just call me paring Lemuel. I am paring Luke's uncle. Nice to meet you, Miss Beautiful. Ana naman ako, Iha. I'm his wife. Auntie Ana na lang itawag mo sa akin. Anyway, ang ganda mo. May lahing Araba ka ba? Natanong ko lang. Ilang beses na rin natanong kay Amor kung may lahing Araba ba raw siya dahil sa panlabas niyang anyo. Sa isip-isip ng dalaga, imposible na magkaroon siya ng dugong Araba dahil lang sa panlabas na anyo niya. Wala po, Auntie Ana. Ang totoo po kasi niyan, hindi ko po kilala ang mga magulang ko. Nagulat si Anastasia sa kanyang narinig. Maging si Lemuel ay napatanong kung bakit. Imbes na si Amor ang sasagot, si Lucas na ang nagsalita. We are still searching. Kamusta, paring Lemuel? Thank you, Tita Ana, for coming. Parang katulad din ng dati, right, Lemuel? Hindi ko rin kilala ang mga parents ko noon. Pero nang mahanap na, pinagdasal ko na sana hindi na lang sila nagpakita. Natawa si Ana. Just kidding. Napailing si Lucas at saka napabuntong hininga. Maya-maya nagsalita si Lemuel. Kapag nahanap niya na ang parents niya, alamin mo na ang background upang di magkaroon ng komplikasyon sa pagitan ninyong dalawa. Alam mo na ako nung ibig kong sabihin. Matalino ka naman. Look. Kinabig ni Lemuel ang balikat ng pamangkin tsaka ngumiti. Isa-isang nagsilapitan ng mga tiyuhin at tiyahin ni Lucas sa kanila ni Amor. Lahat bumati at kinamusta ang dalaga. Hindi akalain ni Amor na matatanggap siya ng buong angka ng Montenegro. Nakita rin sila ni Mariposa, ang dean ng academy, na pinasukan niya na nag-aaral to ng high school hanggang makapagtapos ng senior high. Nakilala din ni Amor ang mga pinsan ni Lucas na ngayon lang nagpakita sa loob ng ilang taon. For your information, Lucas, he was first born in our third generation of Montenegro.
As you can see, nandyan silang lahat para suportahan ang wedding proposal niya sa'yo. How lucky you are! Lumapit si Tyrone ng saglit, umalis si Lucas. May hawak na baso ang binata at sa kabila naman nito, isang bote ng mamahaling alak. Ibig mo bang sabihin, hindi ko na dapat pakawalan pa ang kapatid mo? Pwede naman kapag nagsawa ka na sa kanya. Napairap si Amor. Kung yan lang naman ang gagawin ko sa huli, di sana nung araw pa, hindi na ako pumayag. Ngayon pa talaga ako sa nakilala ko na ang angka ninyo. I am just saying, ikaw, dapat ay pakilala mo na rin sa amin ang babaeng napupusuan mo. Ang problema kasi, chill-chill ka lang. Natawa pa si Lucas. Napahaba ang kwento ng dalawa hanggang sa nakabalik si Lucas. Umalis din si Tyrone nang asarin na naman siya ng kapatid nito. Maya-maya din ay nagsipaalam na ang bawat isa. Malalim na rin ang gabi kaya kailangan na rin na magpahinga. Inatid ni Tyrone sina Linda at Leia. Nauna silang umuwi ng bahay ni Lucas dahil naantok na raw ang mga ito. Matapos ang isang gabing kasiyahan, alauna ng gabi nang makarating sina Amor at Lucas sa kanilang bahay. Binalingan ni Lucas si Amor. Nakatulog ng dalaga dahil sa pagod na rin. Hindi niya na to ginising bagkos. Maingat niyang binuhat ang dalaga papasok ng bahay hanggang sa kwarto nito. Matapos niyang hubaran ng sapatos at alisin ang ilang alahas sa katawan, maingat niyang kinumutan to. Naupo si Lucas sa gilid ng kama, tsaka inayos ang buhok ni Amor. The chaos in me. Find peace in you. You are in my blood. And I cannot help it, Amor. Thank you for giving me a chance to create a new home with you. I love you so much. November 2023, Philippines. Isang buwan nakalipas, hindi pa rin makapaniwala si Amor na ikakasal na siya sa lalaking tinulungan lamang naman siya na maabsuelto ang kaso nito. Parang panaginip na ayaw niya nang magising pa. Hi, good morning. How's your sleep? Isang magaang halik sa noo ang ginawad ni Lucas. Maingat niyang inalalayan si Amor na makaupo at maisandig ang likuran sa headboard ng kama at inabot ang isang pareho ng pulang rosas. Magandang umaga. Pasensya kung nakatulog ako habang nasa biyahe. Ang ganda naman ng tubo ng rosas na to. Maraming salamat. May pupuntahan tayo. Ha? Saan? Maaga pa naman. Sa labas tayo mag-aalmusal. After may pupuntahan pa tayo. Saan? Basta babalikan kita after half hour, okay? First, uminom ka muna ng maligamgam na tubig. Sumunod naman si Amor sa mga sinabi ni Lucas. Wala siyang ideya kung saan siya dadalhin ng binata. Basta't ang alam nito kung hindi siya sasama ni Lucas nang walang dahilan. Nag-almusal ang dalawa sa BGC. Masaya ang dalawa na animo. Silang dalawa lamang ang tao sa mundo. Mas lalo pang naging malambing si Lucas kay Amor na ipinagtataka talaga ng dalaga. Anong meron? Nakaraang linggo lang halos hindi kita makausap pa. 2 linggo to be exact ay busy ka. Uuwi ka ng bahay, tulog na ako. Pagising ko, wala ka na rin. Nahihiwagaan na ako sa iyo, Lucas. Trabaho lang. May kaso kasi akong hinahawakan ngayon. Then yung law firm sa New York ay inaasikaso ko rin. Tsaka ang business doon sa coffee shop. Alam mo naman siguro yon. Nasabi na ni Mario sa'yo. Yung sa Hong Kong naman at Japan, kailangan ko rin ipa-renovation extension ng coffee shop at yung exclusive bar sa Shibuya. Di na nakapagsalita pa si Amor. Marami din ipinaliwanag si Lucas sa kanya. Maliban sa bar and coffee shop, meron din siyang real estate na pinapatayo sa Dubai. Di na mabilang pa ni Amor kung ilang negosyo ba ang meron si Lucas. Isa sa mga shareholders ng binata ay ang kanyang ina na si Celeste at ipinamana kay Tyrone sa kumpanya galing sa lolo nitong si Ronaldo Montenegro, ama ni Alfredo. Matapos ang almusal, di na nagtagal sina Lucas at Amor sa lugar na yon. Dahil medyo matraffic na at mataas ng sikat ng araw, kailangan nilang makarating sa paroroonan. Lucas, saan ba talaga tayo pupunta? Marikina na to. Mandaluyong? I have found your real parents at doon tayo pupunta ngayon. Ha? Paano mo nahanap? Bakit hindi mo ipinaalam sa akin? Kamusta sila? Nakausap mo ba? Ano ang mga itsura nila? I mean, tao, oo. Pero ang ibig kong sabihin, mababait ba sila? May kaya ba sa buhay o sakto lamang? Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Amor. Saglit na tong binalingan at bumalik din ang tingin sa daan.
Relax, malapit na tayo. Tila naging emosyonal na ulit ni Amor. Di makapaniwala sa narinig nito kay Lucas. Pinakalma ng dalaga ang sarili. Pansin ni Lucas ang labis na kaba at panlalamig ng mga kamay. Kumunot ang noon ni Amor na makita kung saan siya dinala ni Lucas. Ginala niya kaagad ang paningin sa lugar. Lucas, bakit Paradise Park Cemetery to We're here. Tsaka inalalayan ni Lucas si Amor na makalabas ng kotse nang mauna itong lumabas sa loob. Gamit ang saklay, maingat na nilakad ni Lucas at Amor ang isang pasyo. Maganda talagang araw-araw nililinisan ang pasyo na yon. Maya-maya ay may sumalubong sa kanilang babae. Magandang umaga po, sir, ma'am. Ito na po ang susi ng pasyo. Nandito lang ako sa labas, dilinisan ko lang errand to. Maraming salamat. Walang anuman po. Sige, maiwan ko na kayo. Nang makaalis ang babae o caretaker ng pasyo na iyon, kagad binuksan ni Lucas ang gate at saka pumasok doon. Lucas, sabi mo pupunta tayo sa mga magulang ko, hindi ba? They are your parents, Amor, Mr. Elliot David and Mrs. Karina David. May kapatid ka, pero wala sila rito nag-migrate na sila sa Amerika. Nakausap ko ang isa sa mga kapatid mo, stepbrother. Pangalawang asawa ng ina mo si Elliot ay may 3 silang magkakapatid. About your mom, she passed away last 2021 dahil sa lung cancer, and your stepdad, heart failure. About your siblings, naputo lang sinasabi ni Lucas kay Amor nang yakapin siya ng dalaga. Humihikbi na ito. Hinaplos ni Lucas ang likuran ni Amor nang maibsan ang nararamdaman at kumalma. Tomorrow, we will visit to the house that your siblings gave you. Aniya't hindi pa rin kumawala sa yakap ng dalaga. Sa'yo iniwan ng mga kapatid mo ang lahat ng naiwan nila dito sa Pilipinas. Lumalim ang diwa ni Lucas nang malaman niya rin ang tungkol doon. California Bungalow House? Namangha si Amor nang bumungad sa kanyang isang bungalow na bahay. Maliban sa bahay, binungad din siya ng isang malawak na bakuran at maraming tanim na tulips. May 2 sasakyan din na iniwan sa kanya sa mga kapatid nito. Isang Bentley Model 2021 at Rolls-Royce Model 2022. Nakaalalay si Lucas sa gilid ng dalaga habang nilalapitan nila ang bahay na yon. Maya-maya napalingon sila mula sa labas ng gate ng bahay nang may humintong itim na sasakyan. Hinintay nila yon na makapasok. Hello, good afternoon. My name is Attorney Luis Kyoto. I'm a lawyer of David family. Hi, I'm Attorney Lucas Montenegro, and this is my fiancée. She's the one you're looking for. Nakipag-shake hands sina Lucas at Amor sa abogado ng pamilya David. Shall we? Dumulog ang 3 sa verandas kung saan bigla na lang may lumabas na babae mula sa likod ng bahay. Magandang umaga sa inyo. Mabutit dumating na kayo. Nga pala, sino rito ang kapatid ni na Alia, Yuri at Kael? Alanganin na sumagot si Amor, kaya si Lucas na ang nagsalita. My fiancé, baling ni Lucas sa dalaga. Thank you for waiting for us, aniya at gumiti. Tumungo ang babae na caretaker ng bahay. Paghahanda ko muna kayo ng merienda. Nang makaalis ang babae, inilapit ni Amor ang mukha nito sa tenga ni Lucas. Mukhang masungit. Pabulong niyang sabi, "Huwag mo nang pansinin." Hinaplos ni Lucas ang kamay ng dalaga at gumiti. Nang matapos ilabas ni attorney ang mga papeles, tiningnan nito ang dalawa at gumiti. Actually, wala silang maraming sinabi sa akin. 2 weeks ago lang kasi inihanda ang will na ito kaya hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon na ilipat kay Miss Ina Amor Contreras lahat ng naiwang ari-arian dito sa Pilipinas. Ang totoo niyan, wala namang gaano karami. Ngunit dahil gustong idaan lahat sa legal, nagawa na rin kahit papaano. Excuse me, pwede bang magtanong, attorney? Yeah, go ahead, miss. Ang totoo kasi niyan, hindi ko sila kilala at hindi ko deserve ang mana na to na iniwan nila sa akin. Ang ibig kong sabihin, hindi ko matatanggap ang mga ito. You're saying na inaksaya mo lang palang oras ko dito? Alam mo, miss, marami pa akong inaasikaso na mas importante dito. Kung alam ko lang pala na ganito ang mangyayari, hindi na ako sumipot pa. Ang sinasabi ko lang naman, ayoko talaga sa pamanang yan dahil hindi naman yan sa akin. Kung gusto mo, sa'yo na. Parang mas gusto mo pa eh. Are you insulting me? I am
not, Attorney Kyoto. I am just stating the fact na mas may interes ka sa pamana ng pamilya ko kaysa sa akin. Halata masyado eh. How dare you talk to me like that? How dare you to interrupt my words? You know I can file written accusations against you. Kalmadong sabi ni Amor sa abogadong si Luis. File what? Naiirita niyang saan? Reprimand. Umiba ang aura ni Amor dahil sa sagot ng abogado. Rule 18. 3. A lawyer shall not neglect a legal matter entrusted to him or her, and his or his negligence in connection therewith shall render him liable. My fiancé is a lawyer. I'm also a law graduate. Alam mo naman siguro ang sinasabi ko, hindi ba? Yan na nga lang ang gagawin mo, magrereklamo ka pa. Pwede kitang tanggalan ng lisensya na ginagawa mo ngayon sa akin. Sino ka ba para magreklamo? Ngumisi ang lalaki. Hindi mo ako kilala. Tatanggalan ng lisensya? Who are you people? I am Lucas Montenegro. Seryosong wika ni Lucas sa lalaki saka tumayo. And I can disbarred you or suspend you. You choose or I choose. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? At alam mo rin ba kung anong ginagawa mo? Anong karapatan mo para pagsabihan ng client ko ng ganyan? Wasting your time. Bayad ka naman siguro, hindi ba? Stop giving us an excuse. You will see tomorrow. Wala kang trabaho, Attorney Luis. Kyoto, let's go, Amor. Kita sa mukha ng lalaki ang galit. Tumayo din siya upang sundan ng tingin ang dalawa. Maya-maya tumigil si Lucas at hinarap ang lalaki. Call them and tell them, Amor doesn't need those. She has $1 million house in Taguig and besides, you are nothing but a pathetic lawyer. You're not doing your job. Shame on you. Di na binigyan ni Lucas ng pagkakataon na magsalita ang lalaki. Umalis sila sa lugar na iyon nang wala ng maraming salita. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, tsaka naman nagtawag ang caretaker ng bahay. Sir, babalik pa po ba kayo dito? Paano po ito? Ang sabi kasi sa akin, kailangan niyo raw pong pirmahan ng mga ito. Sorry, but no. Napatingin ng babae kay Amor, humihingi ng simpatya. Ang isang sasakyan lang kukunin ko, manang. Ang isang sasakyan at bahay na rin. Ikaw ang nararapat na tumira dyan. Papakuha ko na lang bukas sa butter namin ng sasakyan. Maraming salamat po sa inyong pag-aalala. Mauuna na po kami. Nagulat ang babae sa mga narinig nito kay Amor. Tumangong nakangiti si Amor sa babae, tsaka tinignan ang lalaking abogado. Nagkibit balikat ang dalaga na tumingin ulit sa babae. Kapag bumalik ang lalaking yan, tumawag na kagad kayo ng pulis. Sabihin mo may asong nakakahol-tahol ng tahol. Saka sakin mo ng will na to, gagawin ko ng authorization letter upang di ka magkaroon ng problema pagdating ng araw. Napabuga ng hangin sa kawalan si Amor nang makaalis na sila sa lugar na yon. I'm sorry. Kung alam ko lang na magkakaganito lamang naman, hindi na sana tayo pupunta pa doon. Huwag mo nang isipin pa yon, Lucas. Sadyang maling abogado lang talaga ang napili nila, basta at walang modo. Hahanapin ko ang abogado nyo nang matanggalan ng lisensya. Baka gagawin niya rin sa ibang kliyente ang ginawa niya sa'yo kapag nagkataon. Mas malaking problema ang ibibigay niya. Saglit munang lumabas si Lucas sa kotse at lumayo ng kaunti. Sa mga oras na iyon, kagad tinawagan ni Lucas si Mario. Mario, find this lawyer, Attorney Luis Kyoto. I need this information as soon as possible. Disaster again? He is pissing me off. Right away si Lucas. Thank you, Mario. Bumuga ng hangin sa kawalan si Lucas, saka binalingan si Amor. Ginitian niya to at bumalik sa loob ng sasakyan. Sinong tinawagan mo? Si Mario. May papagawa lang ako sa kanya. Let's go. Alam kong pagod ka na. May gusto ka bang kakainin? Tumango si Amor. Halo-halo. Alright then. Saka binuhay ni Lucas ang makina at pinatakbo ang sasakyan. Hindi niya naman pwedeng sabihin kay Amor kung ano ang totoong pinag-usapan nila ni Mario. Kilala niya ang dalaga.